Kamusta mga katupik? Welcome sa episode 2 ng aming matinding motor journey mula Northern Samar patungong Imus, Cavite. Kung sa unang episode ay chill pa ang biyahe, dito sa pangalawa, ibang level ang hamon. Sama-sama tayong muling sumabak sa ulan, lamig, gutom at pagod para lang makarating sa bahay ng ligtas at buo. Tara, biyahe na! Maaga kaming nagising, mga alas 6 ng umaga. Pero aminin natin, hirap bumangon kapag malamig ang panahon. Umuulan sa labas, patak-patak. Kung kami lang gusto pa naming humilata buong araw pero hindi pwede. May misyon kami. Kailangan naming lumarga. Inayos namin ang mga gamit. Binalot namin ang mga bag gamit ang malaking plastic garbage bag para hindi mabasa ang damit sa loob. May dala akong raincoat pero pinahiram ko sa pinsan ko. Siya kasi ang angkas ko at hindi sanay sa mahabang biyahe. Ako naman suot ang makapal na riding jacket na kahit papano ay semi-waterproof. Kahit umuulan pa, nagpasya kaming bumiyahe. Inisip namin, baka dito lang sa bayan ng Bato ang ulan. Pero habang tumatakbo ang motor, unti-unting nababasa na kami. Medyo mahina pa ang ulan, pero sapat na para mamasa ang aming mga damit. Feeling good, enjoy your life every day and every night. Enjoy your moment, give to your love. Be happy, feeling good, feeling good. Dumaan muna kami sa isang gasolinahan para magpa-full tank. First stop! Kailangan naming maging handa. Mahirap nang maubusan ng gas sa gitna ng liblib na lugar. Mahaba-haba pa ang lalakbayin namin. Mula Bato, dadaan kami sa Camarines Sur. 7 bayan bago marating ang Quezon Province. Tinatayang 254 kilometers ito, 6 na oras na biyahe. At kung diretso hanggang Imus, Cavite, abot ng 418 kilometers, 10 hanggang 12 oras sa daan. Ang Camarines Sur ang pinakamahabang babaybay namin na probinsya. Dadaanan namin ang mga bayan ng Baao, Nabua, Bula, Balatan, Pili, Sipocot, Lupi, Ragay at Del Gallego. Alam nyo ba mga katopik, ang Camarines Sur ang pinakamalaking probinsya sa rehiyon ng Bicol. Dito rin makikita ang sikat na CWC o Camp Sur Water Sports Complex, isa sa mga top destinations ng mga wakeboarding enthusiasts sa bansa. Tinuloy-tuloy na namin ang aming biyahe, maulan oo at medyo basa na kami. Pero nariyan pa din ang pag-asang sana sa unahan ay wala ng ulan. Sana lumiwanag na ang kalangitan at maayos na kaming makapagbiyahe pa uwi. Bandang alas 10 ng umaga, nag-decide kami na mag-stopover sa isang simpleng restaurant. Inalok sa amin ang bestseller nilang paksiw ng Bicol. Medyo bago ito sa amin. Nang inihain na, may sabaw ito at lamang loob ng baka. Grabe, ang sarap!
Ang aroma at timpla panalo, perfect sa malamig na biyahe. Trivia muna tayo mga katopik. Ang paksiw ng Bicol ay isang uri ng lutong Bicolano na karaniwang may sabaw na maasim o maalat. Madalas ginagamitan ng lamang loob o isda at niluluto sa suka at pampalasa. Iba ito sa karaniwang paksiw dahil minsan nilalagyan nila ito ng gata o sili. Depende sa rehiyon. Pagkatapos namin kumain ay feeling namin na recharge uli kami kaya handa na kami ulit sa bakbakan sa kalsada. Tinuloy-tuloy na namin ang biyahe at tuloy-tuloy din ang ulan. Basang-basa na kami pati yung mga dalang gamit namin ay hindi nakaligtas na mabasa sa ulan. Napag-alaman na lang namin na meron palang bagyo kaya tila yung pag-asa namin na titigil ang ulan ay nawala na. Si Bagyong Krising ang sumama sa biyahe namin. Ang landfall niya ay sa hilagang bahagi ng Luzon pero ramdam pa din namin ang hagupit ng bagyo na ito dahil sa mas pinalakas na habagat o yung tinatawag nila na southwest monsoon kaya yung pabugso-bugso ng hangin at ulan ay ramdam namin sa biyahe. Sa mga pagkakataong ito ay binalot ko na ng plastic labo ang aking cellphone. Halatang hindi ako sanay sa maulan na biyahe at minsan lang ako naabutan ng ulan sa biyahe kaya hindi ako handa sa mga ganitong eksena. Baka mamaya makakapag-check out na ako ng waterproof case at natuto na din sa mga oras na ito. Mahalaga ang paglalagay ko ng plastic labo sa aking cellphone, napapanatili nito ang pagiging dry ng aking phone kahit nasa maulan na biyahe. Importante kasi na nasa harap lang ang aking cellphone, dito ko kasi inaalam ang daan through Google Map para hindi kami maligaw at para makahanap ng mas madaling ruta. Kaso parang hirap pa din ang plastic labo, kaya minsan ay humihinto ako upang ayusin ang pagkakatali nito kasi nililipad siya ng hangin. Palakas na ang ulan. Basa na din ang aming mga suot na damit na nagpapabigat lalo sa aming katawan. Malamig na din ang aming pakiramdam. Madulas na din ang kalsada na aming dinadaanan kaya doble ingat kami sa pagmamaneho. Nariyan pa ang lubak-lubak na daan na nagpapahirap at nagpapatagtag sa biyahe namin lalo na't marami pa kaming gamit na dala at mabigat pa ito. Kung pwede lang sana lumipad para maiwasan itong mga kalsadang sira-sira ay ginawa ko na talaga kaso wala eh. Part 2 sa aming ride kaya tuloy-tuloy pa din kami sa pagbiyahe. May nakita kaming maliit na tindahan sa may kalsada at naisipan namin na mag-short break muna. Nilalamig na ang aming mga kalamnan at ang mabisang lunas nito ay ang mainit na kape at tinapay. Napakasarap ng unang higop sa mainit na kape para kang niyayakap ng 10 tao. Kahit sa ganitong paraan man lang ay naibsan ang lamig na aming nararamdaman. Na-recharge na naman kami at ready na ulit sa bakbakan ng kalsada. Pinagpatuloy na namin ang aming biyahe. Walang pinagbago. Oo, maulan pa din. At hindi lang ulan, mas pinalakas pa ito at may hangin pa na humahampas na nagpapanginig sa mga balat namin. Grabe ang biyahe na ito. Napakahirap talaga mga katupik.
guys. Go birds, buntik na madulas. Pero kaya. Full pack. Go. Dinere-diretso na namin ang kalsada pagkatapos namin umihi at mag-stretching konti hanggang sa narating na namin ang arko ng gateway to Bicolandia. Sa wakas at natapos namin ng maayos ang Camarines Sur. Another bakbakan na naman sa Quezon Province. Pero bago ang lahat ay nag-stop over muna kami sa may tindahan. Alam nyo na, pampa-recharge namin, kape na naman ulit. Lamig na ang aming mga nararamdaman kaya maigi na magpainit muna. Nag-picture-picture din kami sa iconic arko ng Gateway to Bicolandia. Bilang isang rider ay isang malaking achievement ito na narating na naman namin ang bahaging ito. Kung inyong napanood ang aking vlog sa Imus to Northern Samar ay makikita nyo din ang excitement ko doon. At yung pa din ang nararamdaman ko ngayon. Pagkatapos ng konting siesta ay lumarga na kami. Paakyat na kami ng Atimona nang huminto ang kasamahan namin kasi namanid daw ang kanyang binti at hindi niya ito maigalaw sa sobrang lamig. Kaya minabuti namin na mag-stretching ulit, galaw-galaw para maayos ang daloy ng dugo sa kaugatan namin. Pagkatapos ng konting pahinga ay inakyat na namin ang bitukang manok. Sa mga panahong ito ay dahan-dahan lang ang aming pagmamaneho at hindi lang doble-triple pa ang pag-iingat namin dahil sa paliko-liko nitong daan at madulas pa dahil basang-basa na sa ulan. Safety first talaga mga katopik. Okay lang na mabagal tayo sa kalsada basta maayos tayong makarating sa ating pupuntahan. Gabi na nang marating namin ang Laguna, medyo naramdaman na namin ang gutom kaya huminto muna kami sa isang paresan sa gilid lang ng kalsada. Ang sarap ng sabaw ng pares at init nito ang nang paparecharge ulit sa amin. Bandang 7 PM na ito ng gabi. Konting tis na lang talaga at malapit na kami sa bahay. Gumayak na kami sa pagkakataong ito ay sobrang pagod na ang nararamdaman namin. Masakit na ang aming mga balakang at nanginginit na ang mga puwet kakaupo sa motor. Noong marating na namin ang arko ng Imus at palapit na kami sa bahay, ay ramdam ko ang kapanatagan ng aking loob. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa haba ng biyahe namin at sa kabila ng mga pagsubok ay hindi niya kami pinabayaan at nakarating kami ng safe at matiwasay sa bahay. Talagang masasabi kong ang biyahe na ito, mga katopik, ang isa sa mga sumusubok sa akin bilang motorcycle rider. Mahirap, nakakapagod, at talagang gusto ko na lang sumuko. Pero sa bandang huli masaya, fulfilled at may alala na naman na nadagdag sa aking memories ng pagmumotor. Mga katopik, kung narating mo ang bahaging ito ng video, maraming salamat sa walang sawang suporta. Ang biyahe naming ito, isa sa pinakamahirap pero isa rin sa pinaka-fulfilling. Hanggang sa susunod na adventure, abangan nyo kung pabataan kami North Loop o Patok, Benguet. Hanggang sa muli, ride safe mga katopik. Huling dumaan si Edward sa Mega Karating din guys.